Hi mga Kabs, kumusta na kayo? Ako si Kabos na Vlogger at pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa interview ng office cleaner. Kasi marami sa ating mga kababayan nagtatanong kung ano daw mga tanong ng office cleaner, ano daw yung mga ginagawa at ano yung mga responsibility ng office cleaner. So ito yung pagkakataon para sa mag-apply ng mga office cleaner. Gumawa tayo ng mga 5 na question at paano maglinis at paano lisan ang mga office ng mga CEO at mga boss. Kasi masilan talaga mga Kabs ang paglilinis ng mga office ng mga boss, lalo na yung mga CEO. Dito sa office cleaner, kailangan maingat ka. At saka yung trabaho mo dito mga Kabs, hindi lang yung paglilinis. Medyo all around ka dito mga Kabs. Kaya sa video na ito, tutukan nyo to. Sa video na ito, panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo ang mga idea na ibibigay natin, malaman nyo ang mga technique na ibibigay natin, at makakuha kayo ng mga idea. Meron akong 5 tanong dito na halimbawa para makuha na nyo ng idea. Paano sagutin at binibigyan ko rin ng example. Paano sagutin yung mga question ng employer at iba pang mga idea na ibibigay ko sa inyo. At iba pang mga technique na ibibigay ko sa inyo. Narito ang unang tanong halimbawa ng employer sa inyo. Can you describe your experience with a commercial cleaning? So yun ang unang tanong ng halimbawa ng employer sa inyo. I-describe mo daw yung experience mo sa commercial cleaning. Alam mo mga Kabs, ang commercial cleaning ay ito yung mga on-call cleaner mga Kabs. Ito yung tatawag ang mga kliyente sa company para magpapalinis. Dito yung kadalasan sa Saudi Arabia mga Kabs, on-call cleaner, dito mga commercial cleaning. Ito yung mga kumpanya na yun nga, magpapalinis ka ng bahay, tatawagan mo lang sila at may papadala sila na mga cleaner. Ito yung mga commercial cleaning. So, binabanggit dito ng employer na, can you describe your experience with a commercial cleaning? So, may experience ka ba daw sa commercial cleaning? So, kung meron kang experience, i-explain mo sa kanila ang mga experience mo at mga ginagawa mo. Kung paano ka maglinis, anong mga equipment ang ginagamit, kung anong mga paglilinis, kung anong mga chemical ang ginagamit mo doon sa commercial cleaning. Pwede rin sabihin mo mga Kabs na, I have an experience of commercial cleaning in 5 years and my expertise, yung expert mo, and my expertise is maintaining cleanliness. Yun ang expert mo mga Kabs. Sabihin mo sa employer. Kasama na doon mga Kabs yung pag-alis ng alikabok, pag-vacuum, pagmamap, pagdadusting. Kasama na yun sa mga expertise mo mga Kabs. Explain mo sa employer. Pagbabasura, pagpapalit ng sabon sa banyo at iba pang mga responsibility sa housekeeping. Dito na tayo mga Kabs sa pangalawang tanong halimbawa ng employer. What type of cleaning materials are you compatible using? Ano daw yung mga klaseng materials sa paglilinis ang komportable kang gamitin? So kung alam mo yung mga materials ng housekeeping na komportable kang gamitin, explain mo sa kanya mga Kabs. Ganito yung sasagot mo mga Kabs. The type of equipment that I compatible to use is including broom, dustpan, mop, vacuum cleaner, polisher, scrubbing machine. Sabihin mo pa ganito, and I have also experience in carpet shampoo machine, how to operate. O, sabihin mo sa employer mga Kabs na may experience din kayo sa carpet shampoo kung paano i-operate. Yun ang pangalawang tanong natin mga Kabs, ano? Ano daw yung komportable ka na gamitin na mga equipment sa paglilinis? So, maraming gamit sa paglilinis. Pero ang kadalasan ginagamit talaga natin mga housekeeping, dustpan at saka mop lang talaga yan at saka walis. Yun lang talaga ang routine araw-araw at saka mga basahan, pagpupunas. Yung mga carpet shampoo, weekly lang yan. Yung mga carpet machine, at saka yung mga vacuum cleaner, weekly lang yan. So, dito na tayo mga Kabs sa pangatlong tanong. Ang pangatlong tanong ay ganito. How would you clean a highly sensitive such as a CEO office? Paano ko daw maglinis mga Kabs ng sensitive na mga CEO office? Yan ang tanong mga Kabs. Mga CEO ng kumpanya mga Kabs ay mga sensitibo talaga yan, mga masilan yan sila. Ayaw na mga gamit nila na pakialaman, ayaw na mga gamit nila na ilipat-lipat mo kung saan-saan. Ayaw nila ng ganyan na walang pahintulot galing sa kanila. Kaya itong mga paglilinis mga Kabs ng CEO talagang sensitibo talaga to. Paglilinis ng office ng CEO. Kailangan dito mga Kabs, maingat ka talaga. Kasi kung hindi ka maingat dito mga Kabs, malamang pagalitan ka or papalitan ka. Kailangan pag ikaw na-assign dito mga Kabs, marunong ka talaga mag-ingat. Tsaka yung mga gamit na gagamitin mo, hindi maingay at walang aberya.
Kailangan pag-prepare mo ng mga gamit, kailangan talagang smooth yung paglilinis mo sa loob para hindi siya maabala o hindi siya maingayan at walang problemang mangyayari sa loob mga kabs. At safety ang iyong boss. Kaya pag ikay na-assign dito mga kabs, ikay office cleaner, kailangan mo mag-ingat sa mga CEO office kapag ikay naglilinis. So ang unang gagawin mo mga kabs kapag ikay maglinis ng CEO office, pag nandun siya sa loob mga kabs, kailangan kumato ka ng 3 beses. Tapos sabihin mo mga kabs, housekeeping o kaya cleaner. Sabihin mo ganito, cleaner, maglilinis lang po. Ang unang technique mga kabs no, kapag ikay naglilinis ng CEO office. Bago ka maglilinis doon sa CEO office mga kabs, kailangan yung mga tools mo mga kabs, ihanda mo na yon mga tools mo, prepare na yung mga tools mo na walang mga problema, mga aberya. So ganito ang sasagot mo sa employer kung halimbawa, paano ka maglinis ng CEO office. Sabihin mo sa employer, first, I prepare the cleaning tools and make sure the tools are in good condition to avoid any damage inside the office. Yan ang isasagot mo sa employer mga kabs. Pangalawa, ito sasagot mo sa employer mga kabs. The second thing is privacy is very important. So I will not touch or move personal items without permission of CEOs. So wag mong ilipat yung mga items na walang permiso doon sa amo mo kaysa CEO. Kasi once na ilipat mo yan at hindi nabalik doon sa mga lagayan na tama, sa location niya na tama, magagalit sa iyo yan mga kabs. Kaya wag mong galawin ang mga hindi pinapagalaw sa iyo at kung gagalawin mo man, ibalik mo doon sa location niya kung saan nakalagay yung mga Ganito ang pang-apat na question mga kabs. What measure do you take to ensure safety while you are cleaning? Yan ang pang-apat na question halimbawa ng employer mga kabs. Ano daw ang gagawin mo mga kabs para safety ang paglilinis mo? Walang aksidente ng mga bisita or mga guest dun sa area na nililinisin mo. Ano daw ang gagawin mo mga safety technique, mga safety na pamamaraan? What measure to take to ensure safety while cleaning? So ano daw mga gagawin mo mga kabs? So ang sagot mo mga kabs ay ganito. To ensure safety while cleaning, I always wear protective gear like gloves, mask, face mask, face shield to protect myself from harm chemicals. So yan ang sagot mo mga kabs, number 1. Ito pa pangalawang sagot mo mga kabs sa employer. For the safety of all visitors, I always put caution signboard before I start cleaning. Importante ito mga kabs ha. Before ka mag-umpisa na maglinis mga kabs, kailangan maglagay ka ng signboard, caution signboard para makita nila na may housekeeping naglilinis doon sa unahan o naglilinis dito sa kabila, dito sa kabilang area, ganyan. Kailangan mo mga kabs maglagay ng safety caution board para alam nila na may naglilinis na housekeeping. At saka yun ang number 1 nating panangga mga kabs, panlaban natin yan mga housekeeping. Hindi ka pwedeng mag-start ng linis kung wala kang caution board mga kabs. Delikado yan sa mga dumadaan, maaksidente yung mga bisita natin yan at mga guest. Kaya alalahan nyo lagi, tandaan nyo lagi mga kabs, bago kayo maglinis, kailangan may caution board talaga kayo. Yun ang pangalawang sagot mo mga kabs sa employer. Pang 5 question na tayo mga kabs. Ganito halimbawa ang tanong ng employer mga kabs. Do you have experience how to make gawa or Arabic coffee? So yan ang tanong mga kabs. Itong tanong na to mga kabs, napaka-importante ito kasi halimbawa mga kabs, dito ka mag-apply sa Saudi Arabia, napaka-importanteng tanong to mga kabs. Kung paano gumawa ng Arabic coffee na gawa. Ito yung pinaka-specialty nila dito mga kabs sa mga Arabic, sa mga Saudi. Yung paggawa ng Arabic coffee. Kailangan matutunan mo to, kailangan magkaroon ka ng idea dito kahit konti man lang. Pero hindi ka naman gagawa ng ingredients dito mga kabs. Ang mga ingredients nito ay binibili na at saka naka-plastic na siya. Ang gagawin mo lang dito mga kabs ay ganito. Ito mga kabs, halimbawa lang ito. Technique lang to, idea lang na ibibigay ko sa inyo kung paano. Itong technique na to ay mga shortcut lang to pero at least may makukuha kayong idea mga kabs. Ingredients ng mga kabs ay roasted coffee, cardamoms, cloves, ginger, at saffron. So ganito ang paggawa ng gawa coffee. Ang gagawin mo dyan mga kabs, magpakulo ka lang ng tubig. Tapos pag kumulo na yung tubig, ihalo mo yung mga ingredients, naka-powder na yon. Ihalo mo siya. Pagkatapos nun, i-stir mo siya ng kutsara o tinidor. Pag nahalo na yung mga kabs, pagkatapos nun, sasalain mo yun sa mga kabs. Doon sa may mga takure yung mga Saudi. Yung mga nasala mo na doon sa takure. Ilagay mo sa mga baso nila o sa cup nila.
doon mo pa lamigin ng 5 minutes mga kabs bago mo i-serve. Bago mo i-serve mga kabs, kailangan i-rest mo muna siya ng 5 minutes bago mo i-serve. So yun ang serve ng Gawa Arabic Coffee. Yun ang mga kabs, yung mga ingredients na binabanggit natin, yun ang mga simpleng ingredients lang naman, mga idea para alam nyo. Kahit paano, may naibanggit kayo sa employer na paano gumawa ng Arabic Coffee. So yun ang panglimang tanong natin mga kabs, no, na naibigay sa inyo. Yan ang binibigyan natin ng kaunting idea at mga sagot para may maisagot din kayo sa mga employer kung sakasakaling kayo ay ma-interview ng office cleaner. Ang office cleaner mga kabs ay hindi lang basta-basta paglilinis dyan. Maraming mga utos dyan mga kabs. Maging all around ka dyan mga kabs. Sa Pilipinas, ang office cleaner kasama na yung trabaho ng messenger. Kagaya ko dati, naka-experience din ako ng office cleaner kasi naging reliever din ako sa may bandang Ortigas na mall. Di nyo maitatanong dyan sa may Robinsons Mall, dyan sa Galleria. Nag-housekeeping tayo dyan for 12 years at nag-office cleaner, nag-messenger, naging all around tayo mga kabs. Yun ang naging experience natin dyan sa Robinsons Galleria. Pag sa office cleaner mga kabs, mga posibleng mga tanong ay yung about talaga sa mga coffee kasi dito mga Arabic, mahilig talaga sila sa coffee. Ano na yung sinasabi ko sa inyo na Gawa Arabic Coffee? Yun talaga ang paborito ng mga kabs. Kapag ikay office cleaner, kapag ikay ma-interview ng halimbawa T-boy, number 1 talaga yan mga kabs na i-interview sa'yo, itatanong sa'yo kung paano gumawa ng Gawa Coffee, Arabic Coffee. At paano ka rin mag-serve ng coffee. Kasi sa office cleaner mga kabs, talagang i-demo nyo yan. Susubukan kayo ng employer kung pwede, susubukan pa kayo. Hindi lang kayo tatanungin yung ibang mga employer mga kabs, i-demo nyo pa paano kayo mag-serve ng coffee. Yun talaga ang trabaho ng office cleaner mga kabs. Pero marami pang tanong mga kabs ang employer na hindi natin alam, sila nakakaalam nun. Kaya mag-apply kayo ng office cleaner, talagang ihanda nyo sarili nyo, mag-research kayo mga kabs, yun ang maipayo ko sa inyo. May dagdag ko lang mga kabs, ang mga trabaho ng office cleaner ay sa umaga, pagdating nyo sa office, ang unang gagawin nyo talaga dyan mga kabs, talagang magpupunas kayo ng mga lamesa, magpupunas kayo ng mga upuan, mag-ano kayo ng mga carpet, i-check yung mga carpet kung may mga kalat ba sa baba, at yun ang mga sinasabi ko kanina mga kabs ng CEO office, yun talaga ang papasukin nyo mga kabs. Ito pa mga kabs, kapag sinasabi ng mga boss nyo doon sa kasekretary ng mga boss na, uy may meeting si boss ngayon, mag-prepare ka ng mga baso at saka tubig. So yun din ang parte ng trabaho mga kabs, mag-prepare ka ng mga baso at tubig kapag ikay office cleaner. I-serve mo doon yan sa lamesa kasi ang mga, alam mo naman pag mga boss, may mga bisita din yan ng mga big boss sa ibang kumpanya. At hindi lang yan mga kabs, utusan ka pa sa labas, bumili ng mga pagkain, utusan ka pa magbili ng mga merienda ng mga boss mo, utusan ka pa mag-grocery, utusan ka pa sa supermarket kung saan-saan, utusan ka pa mag-send ng pera sa bangko, utusan ka pa maghatid ng dokumento sa kabilang building o sa kabilang opisina. Yun din ang role ng office cleaner. Pag sa hapon naman mga kabs, nandun na yung time na magligpit kayo sa mga pinagkainan, maglipugas kayo ng pinagkainan sa pantry, maghugas kayo ng mga baso na inuman ng mga boss galing. Bago kayo mag-uwian mga kabs, magbasura na kayo mga kabs. Yun ang talaga ang routine ng office cleaner. Kailangan talaga bawat hapon, sama-sama talaga kayo kung marami kayong mga office cleaner, sama-sama kayo talaga magbasura mga kabs, magkulikta ng basura at itapon nyo sa basurahan. Yun ang talaga ang responsibility ng office cleaner. Okay mga kabs, sana naunawaan nyo at intindihan nyo. Hanggang sunod ng mga video mga kabs, maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Ako si Kabos na Vlogger. Thank you very much for watching.